Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at isa itong severe tropical storm na may international name na Halong. Latest location natin para sa bagyong ito kanina alas 3 ng umaga ay nasa layong 2,105 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Yung movement nito ay pa-northwestward ng mabagal. So sa ngayon, yung scenario natin para sa, yung most likely scenario natin para sa bagyong ito, less likely ito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero in the event na pumasok man ito ng ating PAR, ang ibibigay nating local name para sa bagyong ito ay Kedan. Pero in both of these scenarios, pumasok man or hindi itong si Bagyong Halong, so pag pumasok man ito, dadaplis lang ito sa northern boundary ng ating PAR, ay hindi ito magdudulot ng epekto sa kalagayan ng ating panahon as well as sa kalagayan ng ating karagatan. So mananatiling malayo itong sentro ni Bagyong Halong sa ating bansa sa mga susunod na araw. At samantala, sa kasalukuyan may minomonitor tayong cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa southern area or sa baba ni Bagyong Halong. So malayo ito sa ating bansa at inaasahan natin or hindi natin inaalis yung posibilidad ng development into a low pressure area within the day or sa mga susunod na araw. So both of these weather disturbances, itong Bagyong Halong as well as itong cloud cluster na posibleng maging low pressure area, mananatili pong malayo sila sa ating bansa at wala magiging direktang epekto sa ating panahon. For today, ngayong araw, asahan natin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Ito yung salubungan ng hangin mula sa northern and southern hemisphere na kasalukuyang nakakaapekto sa southern Mindanao. So itong area ng Zamboanga Peninsula at Barm for today, asahan natin yung mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy nga itong maaliwalas sa panahon. Generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, Metro Manila and most of Luzon, inaasahan natin ang generally maaliwalas na panahon for today. Partly cloudy to cloudy skies pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 34 degrees sa Tuguegarao, 24 degrees sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila for today, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 28 degrees sa Tagaytay at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Dito naman sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa ITCZ, itong area ng Zamboanga Peninsula at Barm, so generally itong southern portion ng Mindanao, ngayong araw asahan po natin yung mataas na chance ng mga kaulapan. So makulimlim na panahon throughout the day at mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms ang ating inaasahan. So ngayong madaling araw pa lamang, itong western and southern portions ng Mindanao nakapagtala nga tayo ng thunderstorm activity. So may mga early morning thunderstorms tayong kasalukuyang nararanasan over these areas. Asahan natin na as the day progresses or later in the day, ay mas marami pang lugar sa Mindanao ang makakaranas ng mga thunderstorms. So asahan natin yung makulimlim na panahon throughout Mindanao pagsapit ng afternoon to evening. Nadulot nga ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, itong area ng Palawan at Visayas, mananatiling generally fair weather yung ating mararanasan. Pero like Luzon, asahan pa rin natin yung mga tsansa ng thunderstorms sa hapon or sa gabi. Maximum temperature forecast for Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 33 degrees sa Puerto Princesa, 32 degrees sa Iloilo at Cebu at 33 degrees sa Tacloban City. Maximum temperature forecast for Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 33 degrees sa Davao at 33 degrees rin dito sa area ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat ito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so sa araw ng Martes,
hanggang sa Biyernes, October 7 to 10. Bukas hanggang sa Miyerkules, asahan natin magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa southern portion ng Mindanao. Posibleng umakyat yung axis ng ITCZ at magdulot ng pag-ulan sa Palawan at sa western section ng Visayas. So tomorrow until Wednesday, asahan natin yung makulimlim na panahon at mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, dito sa area ng Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, possible na dito rin sa area ng Northern Mindanao. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding or landslides over these areas dahil posible tayong makaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Pagsapit naman ng Thursday to Friday ay makakaranas tayo ng generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Posible pa rin umiral yung ITCZ sa southern portion ng Mindanao pero mababawasan na yung mga pag-ulan. So yung bulk ng pag-ulan na lamang ay sa bandang hapon o sa gabi. So generally fair weather throughout the country. Pero ayun nga po, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So inuulit ko po yung dalawang weather disturbance sa labas, itong si Bagyong Halong as well as yung cloud cluster na malayo sa ating bansa na posible maging low pressure area within the day or sa mga susunod na araw ay wala po itong magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon. So yung significant weather system na iira sa ating bansa ay itong ITCZ sa may southern portion ng Mindanao at possible tumaas nga dito sa western portion ng Visayas yung axis nito. Ang haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:46 ng umaga at lulubog naman mamaya sa 5:42 ng hapon.